Mga kapatid, na ang mga iway natin dito sa Aritaw ay consistent. Amen? Amen. Sa ibang mga iglesia natin, ang mga iway, kasi nagbibisit ako, parang pawala-wala na rin. Pero dito sa Aritaw, at least mula na nandito ako noon, hanggang ngayon, intact pa rin sila. Amen, mga kapatid? So, dahilan po yon sa tulong ng mga elders ng mga ador. Actually, yung nag-sport place kami doon sa Bayongbong, actually, akala ko, Ma'am Jima, mag-isa lang ako doon. Kaya nag-vlog na ako. Sabi ko, kahit nag-iisa, at least masaya. Buti na dumating ang taga-Aritaw, mga kapatid, no? Hindi ko akalain. At first game pa lang, nanalo na ang natin, ang ating district, Kakabsat. Kaya, second game, panalo pa rin, no? Na-MX kami sa ibang grupo. Okay? Kanina, lumapit si Han sa akin kung anong title daw sa sermon ko para ano daw nila sa awit. Sabi ko, kahit anong awit, pwede. No? So, pasalamat ako sa kanilang awit Kakabsat na maganda. Kararataypay. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat sa oras pong ito. Amin pong pag-aralan ang iyong salita, Panginoon. Hindi namin ito maintindihan kung hindi ikaw magabay sa amin. In Jesus' name, Amen. Ang ating oras, Kakabsat, alas 11:30. Basta pagdating ng alas 12, mag-stop na ako, mga kapatid. No? So, ito, no? Nakita nyo itong, mga kapatid, itong papa. So, hindi kami, mga kapatid, ang mga tao noon ay agawan sila ng mga teritoryo, di ba? Sample, no? Itong Roma, no? So, yan, agawan sila ng mga turi noon, Kakabsat, ng mga teritoryo. Kahit ngayon, meron pa rin, Kakabsat, no? Agawan ng mga bansa, agawan ng mga teritoryo. So, bawat bansa, Kakabsat, talagang nagsumikap sila para hindi maagaw ang kanilang teritoryo. So, ganun ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Okay? Hindi man makita. Meron yung tinatawag na mga soldado, Kakabsat, mga barbarians, na kung saan sila yung talagang kapag makipagdigma, matatapang yan sila, mga kapatid. Medyo malabot lang, no? Yan. Mga last month lang, mga kapatid, di ba? Marami tayong nakikita na gano'n ng mga pulis, nagdala ng mga kwan. Yung sa POJ, di ba? Yung hinuhuli nila sa Kibuloy, ba? Yung mga pulis, nagdala ng mga ganyan. So, hindi, talagang ang digmaan noon, mga kapatid, talagang literal, harap-harapan talaga, no? Patayan. Talagang narigat, hindi Kakabsat, talagang maramdaman nila ang sakit kapag sila ay makipagdigmaan. Ngayon, high-tech na, no? Oo, kapag ikaw ay papatayin, ano na? Hindi mo na maramdaman. Oo, hindi mo na maramdaman. So, ganoon din, talagang high-tech na ngayon, mga kapatid, pati kapag meron tayong gustong bibilhin, isang pindot lang sa cellphone, yun, makabili na tayo. Ganon din sa pangliligaw, Kakabsat, isang pindot lang cellphone. Hindi kasali yun. Hindi kasali yung mga iwanan. So, ang title, mga kapatid, How to Fortify Your Mind. No? Paano natin patibayin ang ating isipan, Kakabsat. Kasi ang gira, mga kapatid, wala daw doon sa Marawi, wala sa Mindanao. Saan ba yung gira ngayon, mga kapatid? Sa Israel, no? So ang gira wala sa Israel kung hindi nandito sa ating isipan, Kakabsat. So kailangan natin patibayin ang ating mga isipan ngayon. Patibgirin tayo, Kakabsat, tapno haan tayo matalo sa labanan dito sa sanglibutan. Amen? So na kayo na kasla makaturog, turog lang kayo. Oo. Kasi masaya ako kapag may makatulog, at least makatulong lang man ba? Oo. Makatulong lang man. Okay. Kasi may pastor, mga kapatid, na nagsermon. Pagkatapos lumapit yung matanda, salamat pastor.
Dahilan sa sermon mo, nagamot ang aking sakit. Ay, masaya daw ang pastor. Anong sakit mo, sister? Insomnia, pastor. Nakatulog kayo. Okay, tuloy natin lang sa how to fortify your mind. So, nilagay ko dyan mga kapatid, prayer month, no? Aritaw. Kasi sabi ni Ma'am Jima, parang week of prayer ito, pastor, pero prayer month, no? Kasi ang anniversary in Tono 30, mga kapatid. Okay, unahan nito yung teksto na binasa ni Sister kanina. Filipos 4, versikulo 4, unahan dyan, rejoice in the Lord always, and I say rejoice. Sa Tagalog, unahan nito, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo lagi. Ilang bisis inuulit kakabsat? Dalawang bisis. So kaya kasabihin, basta sa Bible mga kapatid na inulit-ulit, dalawang bisis, talagang very important mga kapatid. Magalak kayo lagi. Ang kagalakan kakabsat dito sa libutan ay iba, temporary. Pero kapag makamta natin ang tunay na kaligayahan sa ating Panginoon Diyos, yun ang tinatawag na eternal. Amen? Tayo ay masaya lang, temporary. Example, mayroong natanggap na blessing. Ano pa? Ano ma'am? Mayroong birthday, mayroong anniversary, mayroong kasal, lalo na kung sinagot kunti, no? Talagang masaya, no? Mayroong tinatawag na, tawag yun, inspired ba? Inspired. Kahit kulang sa tulog, malakas pa rin. Nakita pala ako ni Elder, yung nag-chatting ako last time. Ni Elder John, kakabsat. Kasi kailangan tayo magiging masaya mga kapatid sa Panginoon. Kahit kulang sa kuan, maraming mga kakulangan sa sanglibutan kakabsat, pero kapag masutukan natin ang tunay na kaligayahan sa Panginoon, talagang okay. Unahan ito, Psalms 37 verse 23, even if the road is hard, unahan ito mga kapatid, ano sabi? Remember that He has planned for your path. Diba? Kahit mahirap ang ating daan na tinatahak, ang Panginoong Diyos may plano sa ating mga daan. Amen, Ma'am Rosan? Kaya yung mga nakalipas na mga buwan, kakabsat, hindi ko alam kung anong plano ng Panginoong Diyos. Pero may mga sitwasyon sa buhay na hindi natin alam ba kung anong kasagutan ng Panginoon. Pero tagal-tagal parang mayroong tinatawag na explanation, mga kapatid, no? Sa ating buhay. Okay. Unahan ito, Romans 8:28, all things work together for good, those who love God, mga kapatid. Mayroong time na may mga disappointment sa buhay, may mga kahirapan, pero ni Apo Diyos kakabsat, mayroong plano bawat isa sa atin. Amen? No? At unahan ito, God for those who love God, sa mga taong may pagmamahal sa Panginoon. Who have been called according to His purpose, mga kapatid. Okay, mga ano muna ito na mga teksto, mga pang-encouragement. Hebrews 13 verse 5, He has promised to go with you through everything in life. So ang pangako ng ating Panginoong Diyos, tayo ay gabayan. Tayo ay samahan, mga kapatid, no, sa ating buhay. Kung ano man yung mga plano sa ating mga buhay, panagbiag kakabsat, mayroong pangako ang ating Panginoon. Mayroong plano. Hebrews 13 verse 5, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Amen? Hindi tayo pabayaan at iiwan ang ating Panginoon. Ganon tayo kamahal kakabsat ang ating Panginoon. Kaya, kailangan tayo magiging masaya palagi. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Kasi kung tayo ay malungkot palagi, mga kapatid, yun ang dahilan na tayo ay magkasakit. Maraming mga sakit, negative energy na papasok sa ating mga katawan. Kaya ako, mga kapatid, kahit kastoy tirupa, masaya lang ako palagi. No? Kasi hindi pa maganda ang ating itsura. Malungkot pa tayo, mas lalo, mga kapatid, no? Hindi masaya ang Panginoon. Okay. 1 Corinthians 15 verse 57, sabi dito, He has promised you abiding victory. Imagine, kung ikaw ay mayroon sa sitwasyon ngayon na nahihirapan sa iyong buhay, mga kapatid, yan ang pangako ng ating Panginoon.
na ikaw ay tulungan upang ikaw ay manalo sa labanan kung ito. Amen, mga kapatid? Actually, hindi ko alam kung ang iba sa inyo mayroong mga problema, pinagdaanan sa buhay. Yan, panghawakan natin ang plano ng ating Panginoong Diyos na tulungan niya tayo upang manalo. Yung naglaro kami doon, mga kapatid, sa Bayungbong, pastor kontra elder. Sabi yung mga pastor, ipanalo na lang niyo kami. Kasi total, nagpipray kami sa inyo. Siyempre, ang mga elder, mga kapatid, sumikap din sila na manalo. Natapos na yung first quarter, second quarter, third. Di ba, 4 yata yun? Sabi ng mga elder, surrender na kayo kasi hindi na kayo manalo kasi malayo ang score ba? Alam niyo mga kapatid, sa last na round, talagang nanalo ang mga pastor. Amen? Isa lang ang kuan, isa lang ang puntos talaga. Kahit ako parang gusto ko nang mag-stop. No? Kasi lalo na kung hindi makashoot gaya, nakakahiya sa mga iway na maraming nanood. Pero nanalo kami mga kapatid, isang puntos lang. No? So kasday, talaga ang Panginoon ng Diyos. Well, okay, tuloy natin. Ito na picture mga kapatid, masaya hindi? Meron yatang bata na kamukha dito, tingnan nila. O, meron pa, no? O, talagang malungkot, no? Si Emma yung muna. Si Emma yung muna, yun. Yan. So ito na babae mga kapatid, ang side niya masaya, ang kabilang side ay malungkot. Actually maraming mga kapatid na ganyan, no? Example dito sa church, ang iba nag-smile-smile lang, hindi natin alam na may problema pala, pinagdaanan kasi mga kapatid. Pero ako, masaya na ako ngayon mga kapatid, no? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang kasayahan. Yan. So, kapag tayo ay malungkutin, magiging ganyan ang mukha natin, kakabsat. Kung masyadong malungkutin tayo, posible ang mukha natin, magiging ganito mga kapatid. Magiging ganyan. Diba? Posible na magiging ganyan. Okay. So, pinana dito, therefore, even we can be happy about your life. Diba? Maganda ito na teksto mga kapatid. Learn to be happy in the Lord. Oh, may mga time na parang hindi tayo happy sa ating buhay. Pero kailangan matuto tayo na happy tayo sa piling ng ating Panginoon. Anong masabi niyo mga kapsa? Amen. Masaya tayo sa ating Panginoon. So sa oras po ito, ang ating sermon ay mayroong 4 na P, no? 4 P's, kapsa. Ito yung uso ngayon, 4 P's. Maraming nagagalit, bakit sila hindi naisali? Meron yung mga masaya kasi naisali. Kapag mag-withdraw ka ngayon sa bangko kakabsat, kapag tama-tama sa 4 P's yung magwara sila, talagang hindi ka makakuha. Oo, mag-release talaga ang makuha. Pero itong 4 P's ngayon mga kapatid, pag-aralan natin ngayon, lahat kayo kasali, amen? Walang excited. Parang dito, parang ayaw nyo sasali ah. Anong dito lang? Ay, amen mga kapatid. So una na mga kapatid, sabi dito, build the wall of praise. No. Ano yung praise sa Tagalog? Papuri. So kailangan mga kapatid, palagi tayong magpuri sa ating Panginoon araw-araw upang mapatibay ang ating isipan, mapatibay ang ating relationship sa ating Panginoon. Si King David kakabsat, mano na bisis isula ang praise sa ating Panginoon? Sabi niya, 5 times a day I praise God. Kaya si King David, kahit gaano ka lakas yung pagsubok niya, nagbaligi si King David mga kapatid. Okay, unana dito, verse 5. Ito nyo ang Bible ninyo. Sa Pilipos 4, verse 5. So unana dito, let your moderation be evident to all men. The Lord is near. Malapit na talaga ang Panginoon. Oo. Hindi na, wala na ang tayo mga kapatid na tayo ay magpapatay-patay sa ating pananampalataya.
malapit na siyang darating. Okay, bisa natin konti. The word moderation literally means gentle or gracious in spirit. So yun ang ibig sabihin mga kapatid, no? Sa word na yan. Okay, unana nito, don't look out only for your own interest, but think an interest of others too. So itong ano natin, mga plano, hindi lang para pang sarili natin, kung hindi para din sa iba mga kapatid. Amen? Kaya yung naalala ko yung sa asin ng Sima noon, marami tayong mga iway na kailangan natin alagaan. Mapatibay sila. Kung sino yung gustong tutulong, siyempre mga iway, kailangan nila financial. Huwag tayong mahiyang tutulong kakapsa. Ganon din sa ating gawain sa Indiana. Talagang wala akong ibang iniisip agad na church na tutulong doon. Sabi ko, ang Aritaw. Kasi nakita ko ang Aritaw kakapsa na positive ang mga iniisip. Ano ba kapatid? Kaya, yung dumating yung na-great controversy, sabi ko, praise God, ang Aritaw ang unang bibili. Amen mga kapatid? Ang Aritaw, no? Sabi ko, hindi basta-basta itong Aritaw. Kaya mayroong isang karton pa doon, iniwan ko sa Almaguer, hindi ko na lang binagkag ngayon. The-great controversy yung box ba? Kasi sabi ko, ang Aritaw, talagang sigurado bibili yun, kasi mga positive sila. Amen mga kapatid? Amen, no? So, imagine ang kaya pa kahit kunti lang sila. Sabi nila noon, Pastor, gusto namin 80 copies last year, pero nakulang mga kapatid. Ganon. Okay. Yan. Take an interest of others. Yung ibigay natin na libro sa kanila ay malaking tulong. Sino yung estudyante dito sa MBSU? Taas kamay. Okay, very good. Oo. Alam niyo yung isang araw, Lunes yata yun, pumunta ako doon, dinisplay namin ang mga libro. Talagang pinag-agawan ng estudyante. Amen? Parang hotcake kakabsat. Pinag-agawan kasi yung message to the young people, isa lang. So nag-agawan sila kung sino ang bigyan namin. Oo. Nag-agawan talaga sila. Gusto nila magkaroon. So ganon, kaganda mga kapatid ang ating gawain. So mula na dito, Philippians 4:11, in whatever situation, I am to be content. So kung anong sitwasyon sa buhay, kailangan tayo marunong magiging kontento. Oo. Ang isang milyonaryo kakapsat, hindi ibig sabihin na ikaw ay maraming pira. Ikaw ay milyonaryo, ikaw ay masaya. Kung hindi tayo daw ay matuto na magiging kontento sa buhay na kayong kakapsat. Hey, tuloy natin. Wala pang alas 12, huwag kayong titingin doon ha, baka makita yung orasan. The evils, una na dito, basahin natin kakapsat. That lift nothing better than to get your eyes off Jesus on the faults of others. Okay, the place not nothing better than to go alone with the devil in his master. So yun ang pinaka-master ni Satanas na ang ating makita kakapsat yung mali sa ating kapwa-tao. Yun ang pinaka-master ni Satan. Pero dito sa Aritaw, hindi ganyan ang mga kapatid. Amen? Mga magaganda ang nakikita niyo palagi. Ikalawa na P, build the wall of patience. Ano yung patience sa Ilocano? Anos, pagtitiis, no? Kailangan makilala tayo ng mga Adventist na naanos, matiisin, mga mababait na mga tao. So ganon, kasi kung awang anos tayo kakabsat, narigati ang evangelize. Ganon yung mga disipulo, hindi talagang atidog ti anos da. Kahit sila ay nahihirapan, naglalakad, mga kapatid, talagang grabe ang kanilang commitment sa Panginoon. Verse 6, kuna na nito, do not be anxious about anything. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong maguri kung anumang mga bagay. Kasi kung maguri tayo kakabsat, yan ang starting na tayo ay mag-doubt na mayroon kayang Diyos. Bakit pinabayaan ako? Ganun ba? Kagaya sa akin mga kapatid, diba, yung misis ko nagkasakit. Pero sabi ko, ang Panginoong Diyos ang bahala. Pero yung namatay na talaga, buti na lang tumawag si Ma'am Gina, no? Pinanalangin niya ako. Ikaw yun, Ma'am, ang unang tumawag.
Oo. So, parang ano na rin noon, parang sabi ko, totoo pala yung sabi nila kapag ikaw ay mamatayan, parang gusto mo na rin mamatay ba, parang ganun. Pero sabi ko, baka may mahanap pa sa balik. Kaya sabi ko, kailangan ko mabuhay. Si Janjan, yung may pinakita ko ng picture sa Facebook, di ba maraming mga babae sa Facebook, pinakita ko picture. Ay, nagaling si Janjan sa akin, pinuntaran niya ako, sabi niya, Mama, isa lang daw ang mama niya. Hindi, tuloy natin. So, kunana Jai, posible kung mag-worry tayo, sabi natin, God is dead, patay yata ang ating Panginoon. Pero kung tayo ay happy, mga kapatid, palagi talagang marikna, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay buhay. Okay? If there is God, He is obviously doesn't care about me and my situation. Ganon, kapag tayo ay worry, ganon ang ating maisip, baka ako ay pinabayaan ng Panginoon. Kakapusan, kailangan hindi tayo mag-worry, hindi tayo mag-alala. Positive lang ang ating maisip palagi. Then sabi dito, 1 Peter 5 verse 7, cast all your cares upon Him. No? Because He cares for you. Imagine mga kapatid, kung ano man ang dinadala natin sa buhay, ang Panginoong Diyos mga kapatid ay nag-care sa atin. Interested ang Panginoong Diyos bawat isa sa atin. Di ba? Minsan sa ating buhay, masabi natin parang itong mga kaibigan ko parang wala silang interes sa akin. Itong mga church officers parang walang interes sa akin, parang ganun. Pero ang Panginoong Diyos, mga kapatid, He cares for us. Amen? Sabi dito, verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will keep your hearts and mind in Christ Jesus. So siya ang mangalaga sa ating isipan, sa ating puso, mga kapatid. Basta ang keyword, kailangan lang tayo masaya palagi sa ating Panginoon. Kailangan dito mga kapatid, basahin natin, maganda ito na quotation. A relationship with God. Ito ang most important relationship. Diba? So wala nang ibang relationship. Yung relationship sa ating kapwa-tao, temporary lang yun, mga kapatid. Pero kapag ma-build ang relationship natin sa ating Panginoon, yan, ang relationship na yan ay eternal. Amen? Kasi sa mga barkada, kung may pira, maraming barkada. Kung mayroong maraming pira, talagang gwapo ka sa paningin ng iba. Kaya gusto akong yumaman, kakapsat. Para akong gwapo palagi. No? Tingnan niyo yung mga artista ng mga senior. Di ba? Kahit mga teenager, maraming makagusto sa kanila. Kasi mayaman. Pero temporary lang yon, mga kapatid. Pero ang relationship sa ating Panginoon, yun ang eternal closer. Okay. Build the wall of prayer. Pangatlo, isa na lang kulang. So hindi ko na masyado elaborate yung prayer. Alam na natin yan. Na yun ang susi sa puso ng ating Panginoon. Hindi na kailangan na mag-load ka ng unlimited na magkano yan. Prayer. Panalangin. Actually, marami ako mga prayer na parang informal na prayer lang, basa na Lord. Parang ganun lang. Pero tinupad ng ating Panginoon. Oo, nagkatotoo. Kagaya yung sabi ko, sana Lord, may magbigay sa akin ng motor, sabi ko ba? Kasi yung mga iba, binigyan. Bakit hindi totoo sa akin? Sabi ko, totoo mga kapatid, may binigay na motor. Yung during, COVID, puso yung online. Nag-broadcast, sabi ko, Lord, sana may magbigay ng laptop. May nagbigay din mga kapatid. At yung kailangan ko ng cellphone, Lord, sana may magbigay ng cellphone. Merong nagbigay. At ngayon, sabi ko, wala akong asawa, Lord, sana may magbigay ng asawa. Sana, Lord, magkaroon ako ng sweetheart. At paiso mga kapatid, talagang meron pala. Ito natin. Basta manatili lang tayo sa kanyang pangako ba? Ganun. Okay, verse 8. Now, verse 8 na tayo. Okay, basahin natin. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely,
So yun mga kapatid, no? Kailangan natin ang isipan, pag-isipan. Yan lahat ay may kabanalan kakabsat sa ating buhay. It is honest, ibig sabihin honorable, no? It is right, just, ibig sabihin right, pure, holy, clean, lovely, beautiful. Yan. It is good report, good repetition. It is full of virtue, excellence, and praise that which tends towards mercy. So ang last mga kapatid, build the wall of purity. So yung binasa natin kanina, yun, purity yun mga kapatid. Yung binasa natin na text kanina. How to fortify your mind. Sino makamemorize? Magbigay si Ma'am Jima ng premyo. Build the wall of grace. Build the wall of patience. Build the wall of prayer. Build the wall of purity. Ang Panginoong Diyos magbendisyon sa atin lahat mga kapatid. Mayroon pa. Be careful how you think. Maganda ito mga kapatid, no? Wala na dito. Basahin na natin lahat. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Diba? Ano yung iniisip natin, yun ang magiging resulta mga kapatid. Kung ang iniisip natin palagi negative, negative din ang resulta. Kung ang ating mga kaibigan negative ang mga sinasabi, iniisip, tayo ay maanuhan din. Yung tawag yun. Hawaan. Mahawaan. O mahakaran. Kaya piliin natin o mahawaan. Kaya kapag may mga tao na mga negative ang iniisip, negative ang mga sinasabi, kailangan natin layuan, mga kapatid. Pero kapag medyo malakas ka na, pwede din balikan. Oo, para maligtas ka kabsat. Okay? So, ni Apo Diyos, no, nag-invite bawat isa sa atin na tayo lamang ay lumapit sa Kanya. Tayo ay mag-build ng magandang relationship sa Kanya kakabsat. Tapno ang paligi, iti pamati tayo. Ni Apo Diyos, tumaylay.